Hello everyone! So it's me, Coach Grace again. So magmi-minute release muna tayo for TLE and TVT Ed Majorship. So teachers, this is the question in ICT. So which one of the following is the best fire extinguisher for IT equipment? Ano nga yung tanong? Best fire extinguisher for the IT equipment. IT equipment teachers, ang tanong ha, fire extinguisher daw. So, letter A is C, dry powder. Sa letter B naman, bromo or bromochloride. Sa letter C is CO2 and letter D, water. Okay, so alin nga po ulit? A is dry powder, B is bromochloride, C is CO2, and letter D is water. So, anong technique ang gagamitin natin? Elimination method po ang gagawin natin. So, dito sa apat na choices, ano ba ang hindi tamang sagot dito na unang-unang i-eliminate natin? Okay. So, ang unang i-eliminate natin, teacher, ito ang pinakadelikado dyan sa 4 choices. Unang tanggalin natin si letter D, delta or water. Ang tubig kasi ay conductor ng kuryente. Ano nga? Ang tubig ay conductor ng kuryente. So, imagine niyo teachers ha, kapag binuhusan mo ng tubig ang computer na may kuryente, may possibility na makuryente ka rin at lalong mas masira ang system. So, ano ba yung damage? Pag ginawa natin yan, pwede itong mag-cause ng permanent short circuit at rusting ng metal part. So, ginagamit lang ang tubig. Again, ulitin ko ha. Ginagamit lang ang tubig sa ordinaryong sunog like papel or kahoy. Or ito yung tinatawag nating class A. Maliwanag po? Kaya mali po si letter D. So, next na tatanggalin natin, teachers, is si dry powder. Okay. So, ano naman si dry powder? Bakit mali siya? Si dry powder, bagamat effective naman ito sa sunog, o for example sa class A, B, C, hindi ito ideal para saan? Sa IT equipment. Again, si dry powder po, effective to sa sunog, especially sa class A, B, and C. Pero pag sa IT equipment, hindi po pwede. Bakit mali? Kasi ang dry powder po ay parang alikabok yan o chemicals na dumidikit sa loob ng computer. So, that's why mahirap itong linisin at pwede ring makasira o makasara ng mga ports like fans at circuit. So, that's why it cause a corrosion and short circuit pagkatapos ma-spray. So, ginagamit lang ito usually sa malaking sunog, especially sa mga industrial areas. Pero, sa IT equipment, hindi po pwede. Kaya po mali si letter A. Okay po. So, now we have 2 choices. Alin bang tamang sagot? CO2 or ito yung tinatawag nating carbon dioxide or si bromochloride? So, alin ba sa dalawa ang tamang sagot? Is it letter B or is it letter C? Ayan. So, ang tamang sagot is letter C. CO2 or carbon dioxide. Ngayon, ipaliwanag natin bakit mali si bromochloride sa letter B. Si bromochloride ay isang uri ng halon gas. Okay, ano nga po si bromochloride? Isang uri ng halon gas na epektibo po ito sa pagpatay ng apoy. So, bakit mali si bromochloride? Kasi delikado ito, meron siyang toxic and poisonous. Okay, so delikado ito sa tao kapag nalanghap natin, lalo na pag nasa enclosed space tayo. Hindi po pwede si bromochloride. So, delikado rin po ito when it comes sa environmental hazard natin because ang bromochloride po isa sa mga nakakasira sa ozone layer natin. Okay, so ozone depleting substance po kasi si bromochloride. So kaya ngayon, ban po si bromochloride or restricted na po ang paggamit nito sa maraming bansa. So hindi po pwedeng i-best practice natin sa modern standard si bromochloride kasi po poisonous at toxic ito. Maliwanag po, kaya po mali si bromochloride. So, now, sa IT equipment, bakit tamang sagot si carbon dioxide or si CO2? So, ibig sabihin, si CO2 po, siya po ang pinaka
safe na gamitin natin for the IT equipment, especially sa mga computers at electrical devices. Bakit si CO2, si carbon dioxide ang importante? Because CO2 ay isa po siyang gas, kaya wala itong residue or particles na naiwan sa loob ng computer, katulad ng motherboard o sa sensitive electronics man. Kaya mali po kaya yun po yung tamang sagot, si carbon dioxide. Okay po, kasi nga po, ulitin ko, ang CO2 ay isang uri ng gas. Okay, kaya wala itong residue or particles na naiiwan sa loob ng computer, motherboard, or sensitive electronics. Okay, bakit? Bakit si carbon dioxide ang tamang sagot? Si letter C, si CO2. Kasi pinapatay nito ang mga apoy sa pamamagitan ng pag-display o pag-alis ng oxygen na kailangan ng apoy para sumiklab. So, that's why si CO2 is the correct answer. Ano ba yung pinaka-advantage? Bakit si CO2 ang gagamitin natin? The one na pinaka-advantage dito is hindi po nakakasira ng mga components at isa pa, madaling linisin kasi gas lang siya. Safe gamitin sa mga live electrical equipment. So that's why carbon dioxide is the correct answer, or CO2. So pag ganyan ang na-encounter mo sa board examination, teachers, safe for the electronics, laging sagot dyan is CO2. Tandaan po, pag solid materials, o ano yung mga solid materials? Ito yung mga papel or wood. So, kailangan mong gumamit ng water or dry chemical. Again, solid materials. Ano ba yung mga solid materials? Ito yung papel, tsaka wood. So, anong gagamitin natin? Water or dry chemical. So, pag pliable naman, liquids, oil or gas, anong gagamitin natin? Gagamit tayo ng foam or CO2. O what about electrical IT equipment, computers? You will use CO2, clean agent, no residue. Okay? Sa pliable liquid gas, oil and gas, you will use foam or CO2. Pag electrical, sa mga IT equipment, mga computers, gagamitin nyo pa rin si carbon dioxide para mas malinis yung cleaning agent niya and then wala siyang residue. So that's why the answer is letter C, CO2 or carbon dioxide. So that's all, teachers. Thank you for watching and mabuhay. Don't forget to follow Maestra Bicolana TL Tambayan for my Facebook page. Paki-like, paki-follow, paki-share po. And then for my YouTube channel, paki-subscribe po sa notification bell button. So name, Maestra Bicolana TL Tambayan Let Online Review. So maraming salamat po sa pagtangkilik sa Maestra Bicolana TL Tambayan. And then if you are willing to join in our review guys, you will PM me kasi our enrollment is still ongoing pa rin. So saan po ang platforms? Via Zoom. Okay, that's all, teachers. Bye!